Kailan ba yung nagbubuka? Sobrang kuya, layo ng pinanggalingan namin. Batangas pa kami. Yung galing dito Wala kami. bang pwedeng kontakin? Kasi halos 1 year na yung cargo na yan. Wait lang po ma'am, labas po. Pakalayo, pakamahal ang nagastos na namin. May tao po. Po? Isa ka rin ba sa mga OFW na nagpadala ng bagahe dito sa Makati Express Cargo na tumakailan lang nung nakaraang taon, kung hindi ako nagkakamali, ito ay naging controversial dahil nga sa dami ng mga nagre-reklamong mga kababayan nating OFW na ang tagal na yung kanilang bagahe, taon nang inabot pero hindi pa rin nila natatanggap. So mayroon tayong ulit isang kababayan na taon na yung kanilang padala pero hanggang ngayon ay hindi pa rin natatanggap. So sana i-share nyo itong video na to, at least awareness na rin sa mga kababayan nating OFW na hanggat maaari iwasan muna nila magpadala kung nag-ooperate pa ito, padalahan na ito, at least para hindi sila matulad sa mga nakaranas ng mga OFW na nagpadala ng bagahe pero taon na yung nakalipas pero hindi pa rin nila natatanggap yung kanilang pinaghirapang bagahe na ipadala sa kanilang mga mahal sa buhay. So samahan niyo ako at huwag kalimutan magbigay ng comment reaction sa baba. Baka isa ka rin sa mga nagpadala ng cargo o bagahe dito sa padalaan na ito, Makati Express Cargo. At kung ikaw ay isa, natanggap mo na ba? Natanggap na ba ng iyong pamilya ang iyong padala na mga bagahe? So samahan niyo ako, panoorin natin yung isang karanasan ng ating kababayan na ito ay pinunta na mismo sa, di ko alam kung warehouse to, yung siguro ito yung mga imbaka ng bagahe pero wala silang nakuha. Samahan niyo ako. Here we go. Pero bagong lahat, isang maganda palang araw sa inyong lahat. Ako pala si Ronnie, kasalukuyang OFW dito sa bansang Kuwait. Pasupport naman channel ko, like, share, and subscribe. Here we go. Ganito ang daan papuntang Makati Express Cargo. Kanina, pumunta kami doon sa harapan para tingnan kung bukas ba ang kanilang warehouse. So, sarado daw. Tapos, may mga gumagawa dito sa gilid. Ang sabi ay dito daw sa likod puntahan. So, ito, pupunta kami ngayon dito. Grabe guys, sobrang daming mga cargo na hindi nila na-deliver sa mga kanya-kanyang bahay ng mga OFWs. Hindi natin alam kung may mga bukas na ba dito ng mga cargo. Pero ganito ang daan dito. Sobrang kalat, sobrang gulo. Para silang barong-barong. Sama ko yung parents ko. So yung father ko is paalis na siya, is 23. Halos 1 year nang hindi na-deliver sa amin yung cargo. Hindi naman sinabi magkakahit pala dito. Kailan ba yung nagbubuka? Sobrang kuya, layo ng pinanggalingan namin. Batangas pa kami. Yung galing dito Wala kami. bang pwedeng kontakin? Kasi halos 1 year na yung cargo na yan. Wait lang po ma'am, labas po. Pakalayo, pakamahal ang nagastos na namin. May tao po. Po? Nagtatago, baka gusto talaga nila na papuntahin dito ang pulis. Bakit naman ginagay yun? Katago doon. And dito, sinasabi dito ng mga tao na marami daw pumaparito ng mga polis. So, ito. Tignan natin kung pagbubuksan ba tayo, pupuntahan ba tayo dito. Boss, good morning. Yan, Batangas pa kami. Nung yung bagahe, halos ako mag-1 year na September. Uwi ako eh. Pabalik na ulit siya ng Saudi. Kasi may pinapakuntak sa akin, Smart. Hindi ba yung nakuntak nyo, yung Mark? Eh, wala nga ako, hindi ako sasakot yun eh. Wala ako kasi tao. Eh, paano? Eh, pa, Batangas pa kami. Tandaan nyo kasi Batangas pa ako. Hindi naman ako Ligaw City, kabatay mo. Yung akin naman, tinitrace ko lang, hindi wala kami kukunin. Ba't kung narin lang, babalik na namin. Hindi rin kasi makikita, kailangan no, kasi may nasa opisina para makomputer ko yung ano. Ay, kailan? Kasi nga po si...
Ang layo pa namin. Bukod Hindi, pa ng kahapon pa ho yan. May mga kumumaano rin may mga 1 year na, may 1 year na. Kasi nga, madami silang na-hold na containers sa pier, 140 containers. Ayun yung pinaliwanag nila sa mga pumunta. Ang dami, may mga tiga-Bataan ba, may mga tiga-Batangas din. Tiga-ano. Kasi ikaw dapat na nakontak dyan. Para hindi na kami nagdadubli-dubli ng pamakain dito. Ang layo pa naman. Hindi, yun nga, Hindi nga ako makontak. Hindi ka makontak, hindi na hindi nagre-ring. Nag-iring, hindi malasan. Hindi, tut, puro ganun lang. Buti Ay, pagka ganyan, bibigyan ko ng cellphone. Ang akin naman, iba ma-justify ko na kung na yan. Wala akong kukunin. Hindi nga. Inyo ko videohan. Hindi nga ho namin natin malalaman kung nandyan eh. Kasi nga, wala nga ho nasa opisina. Kita nyo, sarado yung front page. Eh, wala nga po kasing tao kaya ho Ano sarado. pala po? Wala po sila, wala pong tao eh. Eh, working days ngayon ah. Kaya nga po eh, kami nag-iigaban tayo. Wala ho tayo. Bukod kay Mike, sino pwedeng kontakin? May pang-bus yung ganun. Kung pababalik-balikin mo naman kami, napakahirap. Kala naman, maulumaanin nyo ako. Ang akin naman tram lang, salamat tram ganyan. Kaya nga ho. Kaya kaso Kahapon pa ho Ano tayo. po, pwede yung pa kayong kontakin ko para lang malaman ko kung yan may magbubukas pa, isasara na, itatapon na lang yung mga cargos. Kasi ang tagal na. Kahit isang taon yung mga cargo dyan, wala akong pakialam doon sa iba. Yun Walang lang taon sa yan, walang taon na yung mga kargo dito. Ang problema nga ho, yung hold doon na container O, sa sino pa pwede kong custom. bigyan ng, sino pang pwede kong hingan ng number na lang? Pwede bang kayo na lang? So, yan nga mga kababayan, mga ka-OFW. Yung isang kababayan natin na siya ay OFW pala sa Saudi na nabanggit na niya na pabalik na ulit sa Saudi kaso nga lang hanggang ngayon ay hindi pa rin niya natatanggap yung kanyang bagahe. Nasabi nga niya isang drum. Pero controversy talaga to, Makati Express Cargo na to dahil talagang ang daming mga nagre-reklamo na mga kababayan nating OFW pati yung mga kanilang pamilya sa Pilipinas na ang tagal na, taon na yung nakalipas pero hindi pa rin na natatanggap yung kanilang mga bagahe na kanilang pinadala at mga inaabangan ng kanilang pamilya sa Pilipinas. At kawawa rin yung mga kababayan natin na OFW na ang hirap pumuno ng bagahe para may padala mo sa iyong mahal sa buhay, sa iyong pamilya, sa totoo lang. At ito, yung ginawa na isang padalahan, ito nga, Makati Express Cargo. At saka sa totoo lang, ang dami na nagrereklamo dito na yung mga padala nila talagang hindi pa rin natatanggap hanggang ngayon. So, isa ka rin ba sa mga kababayan natin OFW na nagpadala dito sa Makati Express Cargo? Kumusta naman ang yung padala? Natanggap mo na ba? At saka maganda rin to, share ng ating kababayan, at least baka yung mga ibang kababayan natin kung nag-offer pa itong padala na to, iwasan nyo na. Kasi nga, di ba nabanggit din nung nagbabantay na ang dami pang container na naku, kaya di nila mailabas-labas. So, ito yung malaking problema. Sana po gobyerno natin ang ano dito, ang magresolba nito para sa ganun matapos na maibigay lahat yung mga padala ng mga kababayan nating OFW dahil nga pinaghirapan din nila yan. Talagang ang hirap bumuo ng karton para sa ganun papadala mo lang sa iyong pamilya. At kawawa talaga yung mga kababayan nating OFW na nadali sa nagpadala sa padalahang ito. So, magbabasa tayo ng ng mga comment reaction yung mga ibang kababayan natin na kapanood din dito kung ano yung mga kanilang mga karanasan kasi ang dami talaga na nagko-comment sila. So, let's go. Basahin natin yung comment ng mga kababayan nating OFW patungkol dito. So, ito nga yung mga comment ng mga kababayan nating OFW na nakapanood din tong video na to. So, ito, pareho tayo ng problema sa mga box. Stress na tayo kasi nasa loob ng warehouse nila, paano natin makuha? Sarado. Naka-guarantor sa utang nila sa building pag hindi sila magbayad, rent nila hawak. May mga box natin, ano gawin natin mga kababayan. So, ito yung isang comment. So, ito rin yung isa. So, dapat siguro may kasamang pulis kapag papunta dyan, kawawa naman yung mga may-ari ng box. Oo naman talaga, kawawa yung mga may-ari ng box. Ito naman, kay Annalyn. So, ganyan din po, tita ko almost 1 year na po. Wala pa din hanggang ngayon. Okay. Ito pa yung isa, bakit nakarating kayo dyan? Bakit sulok na yan? Siguro ito yung binigay sa kanila dahil may hinahanap sila ng tao kaso nga lang tinatawagan, hindi naman daw sumasagot na. Tingnan mo sa akin, kabayan, Jocelyn Himani, Alcacin Burriada, ngalan sa ginuhugan, para Bisaya to
Iklinan, o kaya Puroksis 6, Boroan, Iligan City. Okay, 1 year and 2 months na sa akin. So, yung box ko nasa L98. Ano ibig sabihin nun? Hindi pa na-deliver. Ibabitag mo na yan, ma'am. Anak ng siomay naman talaga. Oh. Ang dami. Ang dami mga nagko-comment talaga. Yung iba talaga nagpapadala din. Punta na kayo dito sa City Hall bago pasama kayo ng pulis. May mga rapid toll pa. Pagkakala ko dito, may nagreklamo na rin dito sa mga iba't ibang programa. Pati kay rapid toll po na panood ko na rin to. May nang nagreklamo na rin to. Ang dami mga mga nagre-reklamo. Ang dami mga comment. Oh. So, ilagay na yan. Kaya pala yung iba, durog pagnanakaw ang tawag dyan. So, ang dami. Kawawa yung mga kababayan nating OFW na nagpadala. Tapos din naman nila natanggap. Kawawa talaga. Dahil na tulad sabi ko, yung bagahe na yan, bago mapuno ng isang OFW ay marami sa pagdadaanan. Bago nila mapuno. May padala yung mga bagahe nila yan. So, paano mga kababayan, at least sana kung kayo man ay isang OFW, baka may itong padala na ito ay nag-ooperate pa rin, hindi ko lang alam kung nag-ooperate pa, baka maingganyo pa kayo at diyan kayo magpapadala, ay iwasan nyo, wag na muna kayo diyan magpapadala kasi ito nagdaming naghahabol. So sana lang mga kababayan nating OFW, yung bagahe nyo, nakuha nyo na ba? At saka ang daming mga nagpo-post din sa social media, nakuha na yung mga bagahe nila, sira-sira na, kung may mapagkain, mga mayroong expiration, expire na. So, wala rin kwenta. Kaya ito, mga kababayan, mga OFW, kung may pamilya kayo na nasa abroad, isang OFW, pwede nyo i-share to, na wag na muna magpadala sa padalahan na to. Kasi nga, baka kung nag-ooperate pa, kasi nga, para maiwasan nyo na matulad kayo sa mga kababayan nating OFW na umaasa na matanggap na rin ng padala, pero hanggang ngayon, taon na yung nakalipas, wala pa rin. Again, maraming salamat sa inyong pagsama, mga kababayan, mga OFW. At again, ako pala si Ronnie, kasalukuyang OFW dito sa Basang Kuwait. Sa support ng channel ko, like, share, subscribe, at kita-kits sa mga sunod kong videos.